Magandang araw mga kabendo. Muling nagbabalik Ramar Bendo TV. Magtuturo po sa inyo ng mga tutorial sa mga simpleng issue ng mga bendo machine. Ito po yung topic ko last time, kung ano yung posible nyong gawin kapag makapag-encounter kayo na hindi nagbababa ng baso. Diniscuss ko doon, dinemo ko kung paano i-realign yung mga gear for holding cup na yan. Pero kung tutuusin talaga, may iba pang reason kung bakit hindi siya nagbababa ng baso. So pag cup test nyo, hindi talaga siya nagbababa ng baso, no reaction. Yan. Ito pa yung motor niya. Yan. Pwedeng nangyari kaya hindi siya nagbababa ng baso ay hindi na talaga siya gumagana. Yan lang po yung ibang parts na pwede nyong i-check bukod dun sa mga gear kung bakit hindi siya nagdi-dispense ng baso. Pag cup test nyo, no reaction, so pwedeng hindi na talaga siya gumagana. Tapos ang pinaka reason niya kung bakit hindi na siya gumagana, dalawa, pwedeng stock up na siya or wala siyang supply galing sa source. Yung ibig sabihin source, yung pinaka motherboard niya. So ngayon, proceed po tayo sa next topic. So ito po yung next topic natin. So, kuha tayo ng canister. Ayan. So ito po siya. Ayan. Papansin nyo, ayan, yung base nya nakabuka na. Ito po yung mga ito po yung mga sa mga bagong canister. Straight pa po yung straight pa po yung base niya. Tinutukoy kong base ay ito. Yan. Tapos may space po siya sa ilalim. Ibig sabihin hindi pa po siya bagsak. Katagalan kasi itong mga canister, lumiliyad yung base niya. Ayan kabila, ayan, ganun din yan natatanggal. Sa tingin ko common problem to sa mga bendo machine pag may katagalan na. Kung saan siya natatanggal kasi lumiyad na po siya. So ito po ngayon yung i-demo ko sa inyo. Kung sakaling ganito rin ang itsura ng canister ng mga bendo machine nyo, madali lang po siyang gawin. So bali ang gagawin natin, ito yung base ng canister, ibabalik natin sa dati niyang texture, yung hindi pa nakaliyad. Yan, yung nakaganyan pa. So sa akin, ganito yung gagawin ko. Yan, susutan ko siya nito. Ito to cable tie lang to na pinagdugtong, maliliit lang kasi to. So kung kayong gagawa, kung mas maganda yung paraan nyo, pwede nyo pong itry. Yan. Yan. So kung mapapansin nyo, ang pagkakabend niya ngayon inward na. Yan. So punta po tayo sa next step. Tapos ang sunod naman, nagready po ako ng boiling water. Lalagay po natin sa ating maliit na langgana.
Yan. Pag naka-ready na, lalagyan na po natin yung base ng canister. Yan. Ang purpose po kasi kung bakit natin siya ibababad sa mainit na tubig, kasi pag binabad mo to, lumalambot yung texture niya, lumalambot po yung plastic. Tapos pag medyo lang malambot na, dahan-dahan nyo namang hihigpitan to, itong tali na to. Yan, kapag medyo nagbend na siya, higpitan ko siya ng konti. Yan. Ito, tapos dyan. Sa akin minsan, iniiwanan ko siya ng mga 3 to 5 minutes. Pero ngayon kasi, mas maigi, minomonitor mo siya para hindi sumobra yung pagkaka-bend. Pag masyadong bend na inward, pag gumanyan na siya or mas sobra pa, pangit na rin siya tingnan. Baka hindi mo na siya maikabit ng maayos doon sa canister. So, ayan na po. Tapos ko na po siyang ibabad. So, ito na po magiging itsura niya. So, ito rin po yung iba. Ayan. Tanggalan na po natin siya ng tali dahil ibabalik na natin siya sa canister. So ayan po, ikakabit na po natin siya sa canister. Yan. So, ayan po siya. Ayan, hindi na po siya umuurong. Ayan. So ayan na po siya. Ito na po. Maganda na po ulit yung base niya. Hindi na po siya nakaliyad tingnan. Ayan. So ito na po yung base ng canister natin. Nakalagay na po siya sa body ng canister. Pwede nyo na po ito ibalik doon sa mismong bendo machine. Para po sa ating mga kabendo, yung mga ganitong case na lumiliyad po yung base ng canister, ang nakaka-encounter po nito ay yung mga lee bending na old version pa, yung mga nauna ng yung mga dati pang nabili. Siguro yung mga 2016, 2017, mga ganong taon, 15, 2014, 2019. Ito kasing base, katagalan lumiliyad. Depende kung paano ginamit, kung lagi ba siyang nilalagyan ng marami, or tapos yung pinuno ng powder yung canister pero matagal maubos, tapos lumulundo na po yung body ng canister dito sa base nya. Yan. Pero kung tutusin, dapat may gap po yan. So kung tutusin, hindi pa po sira talaga yung canister kapag liyad na yung base nya. Yung iba kasi naasiwa na, bumibili na lang ng bago. Para naman dun sa mga nagtitipid, pwede nyo pong gawin yung remedy na dinemo ko sa inyo. So ayan na po mga kabendo. So next topic na po ulit tayo. Kita kits for the next video.